ang Panginoon nating Diyos. Ngayon ipinagdiriwang ng simbahan ang ika-19 na linggo ng karaniwang panahon at hinihikaya tayong magnilay sa ating pananampalataya habang nagaantabay sa muling pagparito ni Kristo. Sa aklat ng karunungan, ang pagbasa ay sumasalamin sa unang Paskwa na nagbunyag sa tapat na pag-iingat ng Diyos sa kanyang bayan at sa kanilang pagsunod sa kanyang banal na plano na nagbunga ng kanilang paglaya. Ang Salmo 32 ay isang awit ng papuri na nagpapahayag ng kagalakan ng bayang hinirang ng Diyos at may matatag na pagtitiwala sa Kanya. Sa kanyang sulat sa mga Hebreo, ipinapaalala sa atin ni San Pablo na tanging pananampalataya lamang ang makakapagtiyak ng mga pagpapalang ating inaasahan. Binibigyang halimbawa ang pananampalataya ni Abraham na sa kanyang ganap na pagsunod at pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos sa kabila ng malinaw na mga balakid. Lubos na nagtitiwala sa probidensya ng Diyos, inialay pa nga ni Abraham ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na huwag matakot kundi magtiwala sa pagkakaloob ng Diyos. Itinuro niya sa atin ang kahalagahan ng pagiging handa, mapagmasid at tapat bilang mga maaasahang katiwala ng yaman na ipinagkatiwala sa atin. Mapalad ang aliping na tagpuan ng kanyang Panginoon na ginagawa ang kanyang tungkulin sa kanyang pagdating. Sa pinagkatiwalaan ng maraming bagay, marami rin ang hihingin. At sa pinagkatiwalaan ng higit pa, lalo pang marami ang pananagutan. Mensahe ni Papa Leo ika-14. Ang panahong ating ginagalawan ngayon ay nangangailangan din ng paggaling. Ang ating mundo ay nababalot ng klima ng karahasan at puot na nagpapababa sa dangal ng tao. Namumuhay tayo sa isang lipunang unti-unting nagkakasakit dahil sa isang uri ng bulimia ng koneksyon sa social media. Tayo ay labis na nagkakaugnay, pinabaha ng mga larawan, kung minsan ay mali o baluktot. Nalulunod tayo sa napakaraming mensaheng gumigising sa ating kalooban ng isang unos ng magkakasulungat na damdamin. Pangtunay na makilala si Jesus, kailangang tahakin ang isang paglalakbay. Kailangang manatili sa piling niya at dumaan din sa kanyang pagpapakasakit. Kapag nakita natin siya na hinahamak at nagdurusa, kapag naranasan natin ang nakakapagligtas na kapangyarihan ng kanyang krus, saka lamang natin masasabi na tunay natin siyang nakilala. Walang madaling daan patungo sa pagiging alagad ni Jesus. Mga minamahal kong kapatid, hingin natin sa Panginoon na matutunan nating makipag-ugnayan ng may katapatan at hinahon. Ipanalangin natin ang lahat ng nasugatan dahil sa mga salita ng kapwa. Ipanalangin din natin ang simbahan naway huwag siyang mabigo sa kanyang misyon na akayin ang mga tao kay Jesus upang kanilang marinig ang kanyang salita, maghilom sa pamamagitan nito, at sila naman ay maging tagapagdala ng kanyang mensahe ng kaligtasan. Manalangin tayo. Manalangin tayo na ang mga lipunan na kung saan mahirap ang mapayapang pamumuhay ay huwag matuksong bumigay sa alitan dahil sa mga etniko, pampolitika, panrelihiyon o makaisipang dahilan. Jesus, Panginoon ng aming kasaysayan, tapat na kasama at buhay na presensya, Ikaw na kailanmay hindi napapagod na salubungin kami. Narito kami, nangangailangan ng iyong kapayapaan.
Namumuhay kami sa panahong puno ng takot o pagkawatak-watak. Minsan ay kumikilos kami na para bang nag-iisa. Nagtatayo ng mga pader na naghihiwalay sa amin sa isa't isa. Nakakalimot na kami ay magkakapatid. Ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu Santo upang muling pag-alabin sa aming kalooban ang hangaring mag-unawaan, makinig at mamuhay ng may paggalang at habag. Ibigay mo sa amin ang tapang na maghanap ng mga landas ng pakikipag-usap na tumugon sa alitan sa pamamagitan ng mga kilos ng kapatiran, na buksan ang aming mga puso sa kapwa nang walang takot sa pagkakaiba. Gawin mo kaming mga tagapagtayo ng tulay na may kakayahang lampasan ang mga hangganan at ideolohiya, na nakikita sa kapwa sa pamamagitan ng mga mata ng puso, na kumikilala sa bawat tao ng isang dangal na hindi maaaring yurakan. Tulungan mo kaming lumikha ng mga puwang kung saan maaaring umusbong ang pag-asa, kung saan ang pagkakaiba-iba ay hindi banta, kundi yaman na lalong nagpapakatao sa amin. Amen.